Magandang araw, ako nga pala si Justin P. De Lima, isang first-year student ng BS Ed Filipino. Sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay kung paano ang tamang pagbigkas ng mga ponemang patinig at katinig at punto at paraan ng artikulasyon. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra o titik na nahahati sa dalawang kategorya, ang patinig at katinig. Ngayon, simulan natin sa ponemang patinig. Ang wastong pagbigkas ng ponemang patinig ay A, E, I, U, at O. Letrang A, tunog A, A, aso. Letrang I, tunog E, elepante. Letrang I naman ay tunog I, ibon. Letrang O naman, tunog O, oso. Letrang U naman, tunog U, ulan. Ito naman tayo ay dadako sa ponemang katinig. Ang katinig ay binubuo ng 23 letra o titik. Ang mga ponemang katinig ay ang sumusunod: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, G, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Ang tamang pagbigkas ng letrang B ay B, banyaga. Ang tamang pagbigkas ng letrang C ay K, corn. Ang letrang D ay tunog D, dalisay. Ang letrang F ay tunog florante. Ang letrang G naman ay tunog G, galing. Ang letrang H ay tunog halaman. Ang letrang J tunog jacket. Ang letrang K naman ay tunog kalasag. Ang letrang L ay tunog Laura. Ang letrang M ay tunog makisig. Ang letrang N ay tunog noo. Ang letrang N ay tunog ninyo. Ang letrang NG naman ay tunog ngipin. Ang letrang P ay tunog pag-ibig. Ang letrang Q ay tunog Quiapo. Ang letrang R ay tunog regalo. Ang letrang S naman ay tunog salamin. Ang letrang T naman ay tunog talon. Ang letrang V ay tunog violet. Ang letrang W naman ay tunog watawat. Ang letrang X ay tunog xylophone. Ang letrang Y ay tunog yate. Ang letrang Z ay tunog Zambales.
At dahil tapos na nating talakayin ang wastong pagbigkas ng mga ponemang patinig at katinig, ngayon ay dadako tayo sa punto at paraan ng artikulasyon. Punto at paraan ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig isinasagawa ang pagbigkas sa ponema. Ang punto ng artikulasyon ay may 5 uri. Ito ay ang panlabi, pangipin, panggilagid, velar o pangalangala, at glotal. Halina't isa-isahin natin ang mga ito. Panlabi. Ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panlabi. Ang letrang P, 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 paso. Ang letrang B, 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 baso. Ang letrang M naman ay masa. Sa bawat pagbigkas natin sa mga letrang ito, ay mapapansin natin na ang ating ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Pangipin. Ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas. Ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong pangipin. Letrang T, 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 talon. Letrang D, 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 dagat. At letrang N naman, niyog. Sa bawat pagbigkas natin sa mga letrang ito, ay mapapansin natin na ang dulo ng ating dila ay dumidikit sa loob ng ating ngiping itaas. Panggilagid. Ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panggilagid. Ang letrang S, salamin. Ang letrang L, larangan. Ang letrang R naman ay regalo. Sa bawat pagbigkas natin sa mga letrang ito, ay mapapansin natin na ang ibabaw ng ating dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Velar o pangalangala. Ang ibabaw ng dulong dila ay dumidiit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. Ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong velar o pangalangala. Ang letrang K, K, kahoy. Ang letrang G naman ay G, gatas. Sa bawat pagbigkas natin sa mga letrang ito, ay mapapansin natin na ang ibabaw ng ating punong dila ay lumalapit o dumidikit sa velum o sa malambot na bahagi ng ngalangala. Glotal. Ang babagtingang tinig ay nagdidikit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng pagpalabas ng hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. Ito ang halimbawa ng punto ng artikulasyong glutal. Letrang H. Hangin. Paraan ng artikulasyon. Dito inilalarawan at ipinakikita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas sa alinmang mga ponemang katinig. Ang paraan ng artikulasyon ay may 6 na uri. Ito ay ang pasara, pailong, pasutsot, pagilid, pakatal, at malapatinig. Halina't isa-isahin natin ang mga ito. Pasara. Ang daanan ng hangin ay harang na harang. Ito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasara. Letrang P, P, P. Letrang T, T, T. Letrang K, K, K. Letrang B, B, B. Letrang D, D, D.
Letrang G naman, G, G. Pailong. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulo ng dila sa itaas ng mga ngipin, o kaya'y dahil sa pagbaba ng velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Ito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pailong. Ang letrang M, Ang letrang N naman ay Pasutsot. Ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at ng ngalangala o kaya'y mga babagtingang pantinig. Ito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasutsot. Letrang S, at ang letrang H naman ay H. Pagilid. Ang hangin ay lumalabas sa mga gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadiit sa punong gilagid. Ito ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pagilid. Ang letrang L. Pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalag ng dulo ng nakaarkong dila. Ito ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pakatal. Ang letrang R. Malapatinig. Dito nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Ito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong malapatinig. Ang letrang W, wa. At ang letrang Y, ya. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Naway naunawaan ninyo at naintindihan ang ating mga itinalakay sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.